Paano ba? 8 tips para respetuhin ka ng isang lalaki. Kung feeling mo lagi kang binabastos ng mga lalaki sa paligid mo, panoorin mo ang video na ito. Tip number 1. Tanungin mo ang kanyang opinyon at kuro-kuro. Bago gumawa ng isang desisyon, subukan mong tanungin ang kanyang opinyon tungkol sa iniisip mo. Nangangahulugan nito na nirirespeto mo ang kanyang pagiging bahagi sa iyong desisyon at mahalagang marinig mo ang kanyang saloobin. Ipakita mong nakikinig ka rin kahit salungat sa iniisip mo ang opinyon niya. Sa pamamagitan nito, mararamdaman niya na mahalaga siya para sa'yo. Ang lalaki kasi, ang hinahanap niyan, higit pa sa pagmamahal ay respeto. Yung rinerespeto yung opinyon niya, yung katalinuhan niya, at yung desisyon din niya. So kung nasa relasyon ka kasama ng lalaking to or di kaya this is an authority figure, tatay o teacher o guro, no? Maaari mong tanungin ang kanyang opinyon while at the same time, no, still following your own decision. Maganda lang na kinonsulta mo siya at pinahalagahan. So, kapag magdedesisyon ka ng iba, pwede mo namang sabihin, maraming salamat sa payo, na-appreciate ko talaga, pero sa palagay ko, ito ang gagawin ko. Yan. Tip number 2, pansinin at purihin mo ang magagandang bagay na kanyang nagawa. Respetuhin ka ng isang lalaki kapag pinapansin mo at pinupuri mo ang mga magagandang bagay na kanyang ginagawa para sa'yo. Malaking bagay na alam niya na appreciate mo ang mga bagay na ginagawa niya. Kung totoong nakatulong sa'yo at nagustuhan mo ang kanyang ginawa, huwag mag-atubiling pasalamatan siya tungkol dito. Again, no, respect begets respect. Kapag rinespeto mo ang isang lalaki, generally, rerespetuhin ka rin niya unless masama siyang tao. Kung masama siyang tao at abusado, even if pasalamatan mo ay talaga nagte-take advantage sa'yo, tanggalin mo na lang siya sa buhay mo. Yun ang pinakamagandang pwede mong gawin para sa sarili mo. Kasi why are you even talking to them in the first place? Kung kapamilya yan at hindi mo matanggal sa buhay mo, no, kunyari, tatay mo, pinsan mo, iwasan mo na lang. The soonest na pwede kang umalis sa bahay, bumukod, no, mas maganda, mas mainam. Kasi sa totoo lang, kung ang lalaki ay hindi talaga marunong rumespeto sa babae, maski gawin mo lahat ng tips na ito, baka mamaya ay bastusin ka pa rin. Pero generally speaking, kung matino ang lalaking pinag-uusapan natin, pag rinespeto mo siya, rerespetuhin ka rin niya pabalik. Tip number 3, sikapin mong ibigay agad ang mga hinihingi niya. May mga pagkakataong hingi siya ng pabor o di kaya naman ay may kailangan siya mula sa'yo. Mararamdaman niyang nirerespeto mo rin siya gaya ng pagrespeto niya sa'yo kapag kahit papaano, yung komportable ka pa din ha. Kunyari, humingi ng pabor, tapos kaya mo namang ibigay. Maaari mong ibigay ito. Kung hindi mo kayang ibigay, masyadong grabe yung hinihingi. Kunyari, pera ang hinihingi o di kaya isang bagay na hindi ka komportableng ibigay. Maaari mo namang sabihin sa kanya ng agaran kesa sa yung marami ka pang dahilan. Sabi mo na lang, pasensya na, hindi talaga kaya ngayon. Um, Humingi ka na lang ng tulong sa iba. Again, kung hindi siya marunong magrespeto ng salitang no, sinabihan mo na nga na hindi mo kayang ibigay ang hinihingi niya. Nandoon siya sa kategorya ng lalaki na hindi deserving ng respeto mo. So kung hindi ka rin respeto, ikaw din wala kang katungkulan na respetuhin siya at wala kang katungkulan na ibigay ang maski anong pabor na hinihingi niya sa'yo. Tip number 4, huwag mo siyang pangunahan sa kanyang nais sabihin. Sa inyong pag-uusap, mahalaga maging matyaga ka sa paghihintay na matapos siya sa kanyang sinasabi. Kasi ikaw din naman, 'di ba? Gusto mo na pinakikinggan ka ng buo kapag ikaw ay nagsasalita. Ang pagputol sa kanya habang siya ay nagsasalita ay pagpapakita na iniisip mong hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para respetuhin ka rin niya, huwag mo siyang pangunahan. I-model mo ang behavior na gusto mo ring itrato niya sa'yo. Kung siya pinapatapos mo siyang magsalita, dapat ikaw din, kaya mo ring hingin yun sa kanya na, "Ops, pinatapos kita magsalita kanina, turn ko namang magsalita ngayon."
May mga pagkakataon na kakailanganin pa niya ng kaunting sandali upang masabi ang salitang nais niyang sabihin. Iwasan mong tapusin ang isang pangungusap para sa kanya. Mas maging patient sa kanya para maging patient din siya sa'yo. Tip number 5: mag-isip muna bago magsalita. Minsan, sadyang mahirap gumawa ng isang desisyon, lalo na at nagkakaiba ang mga babae at lalaki sa pagharap sa isang problema. Makatutulong na pag-isipan muna ng mabuti ang isang bagay bago mo buksan ang iyong bibig at magbigay ng komento. Kasi paminsan tayong mga babae, hindi natin nare-realize kung ano-ano na yung nasasabi natin. Lalong-lalo na no, sa tungkol sa ibang tao. Kunyari, hindi natin maiwasan. Kadalasan ng marites ay mga babae, 'di ba? Paminsan, no? Minsan din hindi natin napipigilan ng sarili nating magbunganga. So kapag ganun tayo, syempre ang response sa atin ng lalaki ay wala ring respeto. Kaya nag-uumpisa ito sa ating sarili. Kailangan din kontrolin natin ang ating bibig at maging respetableng tao. Iwasan ang pagmamarites, iwasan ang pagtatalak. Madalas na logical mag-isip ang mga lalaki at malaking tulong kung ganitong approach ka rin sa iyong kapareha. Yung mahinahon na pag-uusap ba? Tip number 6: suportahan mo siya at palakasin ang loob niya sa buhay. Ang pagsuporta sa isang lalaki at pagsasabi sa kanyang naniniwala ka sa kanya ay isang epektibong paraan para makuha mo rin ang respeto niya. Again, pag ang lalaki ay feeling niya hindi siya rinerespeto, gumagante kadalasan ito at hindi ka rin rerespetuhin. Andyan na yung kapag hindi ka supportive, lagi kang namimintas, lagi kang nakikipag-away, usually ang nangyayari dyan ay nangangaliwa ang lalaki at yun na ang ultimate form of disrespect. Kaya, kailangan sa abot ng makakaya, maging supportive ka. Kapag nararamdaman niya ang suporta mula sa'yo, malaking tulong ito sa kanyang mga gagawing desisyon. Malaking bagay ang ginagampanan ng isang babae sa tagumpay na nakakamit ng isang lalaki. Sa kanila nanggagaling ang inspirasyon at motibasyon na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. So, kailangan palakasin mo ang loob niya, no? Pero, kung talagang batugan ang isang lalaki, mas kinasuportahan mo, parang walang nangyayari. Mag-isip-isip ka na kung ito ba talaga ang gusto mong makasama habang buhay. Kasi posibleng mahila ka rin pababa. Tip number 7: intindihin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay andyan siya. Huwag mag-demand na kailangan nandyan siya sa'yo, para sa'yo 24/7. Hindi ka rerespetuhin ng lalaki kapag clingy at needy ka masyado. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit nakikipaghiwalay sila sa isang babae. Pagpapakita ng respeto ang paggalang sa mga pagkakataong kailangan din niya ng oras para sa kanyang sarili. Kailangan ito ng lalaki yung kanilang me time, time sa kanilang mga barkada. Kailangan mo itong gawin para sa kanya. Para pag ikaw naman ang nangangailangan ng oras kasama ang iyong barkada o ng oras para magpunta ka sa mall, ay hindi ka rin niya pagdadamutan dito. Maaaring ang oras na ito ay ilalaan niya kasama ang kanyang mga kaibigan o paggawa ng mga bagay habang siya ay nag-iisa. Kaya tip number 7, intindihin ang partner mo. Isa itong form of respect para respetuhin ka din niya at ang mga gusto mong gawin sa oras mo. Tip number 8. Ito ang pinaka-importanting tip sa lahat. Kung gusto mong respetuhin ka ng lalaki o ng ibang tao, kailangan mo munang respetuhin ang iyong sarili. Maski kalimutan mo na lahat ng pinag-usapan natin from tip 1 to 7, ito lang ang wag na wag mong kakalimutan. Dahil kung hindi mo rin respeto ang sarili mo, nararamdaman ito ng ibang tao, hindi ka rin nila rerespetuhin. May mga babaeng madaling ma-insecure at kailangan ng palagi ang validation mula sa kanilang kapareha. Kapag maliit ang tingin ng isang babae sa kanyang sarili, hindi niya nirerespeto ang kanyang sarili at yung kapareha niya ay malamang mawawalan din ng attraction para sa kanya. At kung lagi mong dinadown ang sarili mo, alam mo, maski mga kaibigan mo, mapapagod rin sa kakabuhat ng bangko mo. So pag sinabi mo na hanggang dito lang ako, ine-expect mo na ibang tao ang magbibigay sa'yo ng support at ng encouragement, over time, tatanggapin na lang nila na hanggang dyan ka na lang talaga.
Para respetuhin ka ng lalaki, kailangan mo respetuhin ang sarili mo. Pag ayaw mo talaga ang isang bagay, kailangan manindigan ka rito. Sabi mo sa kanya, ayoko talaga niyan eh. Kapag may sinabi ka na standards mo, kunyari, pag sinabi mo na oras na mga liwa ka sa akin, iiwan talaga kita. Pag ginawa niya yung nangaliwa siya sa'yo, may dalawa kang choice. Paiiralin mo yung pagmamahal mo sa kanya, magsistay ka, pero mawawalan ka ng respeto sa sarili mo, at hindi na matatakot yung lalaki sa'yo, o iiwan mo siya even if masakit. Pero may dignidad ka at respeto sa sarili. Yun yung suggestion natin, no? Doon ka sa may respeto sa sarili. Dahil ang lalaki na kaya mag-disrespect sa'yo, minsan hindi mo nakasalanan yan. Minsan talagang ganun lang sila, no? Hindi sila karespe-respeto. Kaya ikaw na ang mag-walk away and believe that there is someone better out there for you. Maraming salamat sa pagnood. Sana ay nakatulong itong 8 tips na ito sa'yo. If you have topic request, shoutout request, or gusto nyo rin magbigay ng sarili nyong tips, please like, share, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood and see you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.